I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again! Ay nako mga kababayan! Merry Christmas everyone! Happy New Year! And a shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW. Nako! Oh, 'di ba viral ang PhilHealth ngayon? Ang sinisisi nila si Pangulong Marcos Jr. Yung mga nagsasalita sa social media, tira ng tira against the Marcos administration. Kaysa daw tinago yung pondo ng PhilHealth, bakit daw zero subsidy? 'Di ba sinagot ni Pangulong Marcos Jr. yan? Itong hirap guys sa mga DDS walang alam, basta lang humugot lang ng kamaritisan dyan sa Quiapo, ibalandra nila sa social media para lang makapanira. Pero wag kayo hindi nila alam ang totoong problema ng PhilHealth. Alam nyo, ang PhilHealth, dekada na po yan may problema. Ewan ko lang kung totoo yung sinasabi nila na talagang isa sa may corruption dyan. Diba? Hindi ako sure yan kasi mga sabi-sabi lang ba sa social media. Pero sa totoo lang, mga kababayan, may punto rin. Yung mga netizen na nagsasabi, talamak din ang corruption dyan. Ay nako. Tapos ito naman mga dilis, para lang makapanira, sinisisi si Pangulong Marcos Jr. Grabe, pero hindi nila alam ang buong katotohanan. So dahil dito mga kababayan, ano bang koneksyon ni dating Pangulong Digong sa kanyang administrasyon tungkol dito sa PhilHealth? Ito basahin ko Basahin ko guys kayo na pong bahalang umintindi. Ito sabi po dito mga kababayan, sabi dito mga kababayan, binatikos na Assistant Majority Leader at Tingog Party List Jude Asidri ang administrasyong Duterte dahil sa umano'y kapabayaan sa PhilHealth Insurance Corporation. Ayan, which is ang PhilHealth. Ayon kay Asidri, hindi na review ang mga case rates ng PhilHealth mula 2012 hanggang Pebrero ng kasalukuyang taon na nagresulta sa kawalan ng direksyon at serbisyo sa ahensya. Dagdag pa niya, 6 na beses napalitan ang namumuno sa PhilHealth sa loob ng 6 na taon na nagdulot ng kalituhan at kawalan ng pagpapatuloy sa mga programa. Biro nyo, tapos isisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr. Kung yan ang problema na yan, yung mga past administration, so ibig sabihin may kakulangan sila sa pamumuno sa PhilHealth. Hindi nila nagawa yung kanilang mga trabaho na papabayaan nila. Ngayon, sa Marcos administration, kung talagang nagre-research kayo, mga salot sa lipunan, ngayon lang po nakikita ang anomalya na hindi tamang pagmamanage dito sa pundo ng PhilHealth itong mga nakaraang administrasyon sa kapabayaan nila. Ngayon lang nakita yan sa Marcos administration. So, ang sabi nga ng Pangulo, matagal ng problema. Kaya zero subsidy ang PhilHealth dahil may malaki pang pundo ang PhilHealth na hindi ginalaw. Sana sa mga dilis, mag-research din naman kayo para may alam kayo. Ngayon, inaayos ng Marcos administration yang problema na yan. Walang problema mga kababayan sa pundo ng PhilHealth kahit zero subsidy yan, kahit walang pundo yan, walang problema dyan. Hindi mapapabayaan yan. Tuloy-tuloy pa rin ang beneficiary na matatanggap ng mga senior citizen or yung mga beneficiary na yan. Ngayon, ang problema dito, ang sistema. Sabi nga ng Pangulo, yun po ang problema, yung sistema. Yung mga patay na ginawa pang buhay. 'Di ba? Sa madaling salita, sistema ang problema. So, dahil sa sistema na yan, madali lang gawin, ayusin under the Marcos administration. Alam nyo naman ang Marcos administration, iniwanan na ng sangkaterbang problema. Kaya sinasalo ni Pangulong Marcos Jr. Siya ang
mag-aayos sa mga gusot. 'Di ba? Kaya sa ating mga kababayan na mahilig manira, bago kay manira, tingnan nyo muna yung mga politisyan na sinusuportahan nyo na nagdaan kung malinis sila, kung magandang kanilang pamumuno. Palpak. Parang alam nyo, no? Yan ang hirap sa atin. Himbis magtulungan, magkaisa, mag-suggest kung anong dapat gawin, hindi ang ginagawa nila, paninira. Gumagawa sila ng issue, pinapalaki nila. Nang akala nila kasi naniniwala ang taong bayan. Di ba? Samantalang, itong problema ng PhilHealth, dekada na po ito. May maling pamumuno, may maling mga sistema. Ngayon, ibubunton sa Marcos administration, excuse me. Ang akala nyo naman sa Pangulo, hindi niya alam. Ay, siyempre, siya ang taga-ayos ng gusot ng mga poon nyo. So, dahil dito mga kababayan, tuloy. Ayan, ang mga pahayag na ito ay naglalayong bigyan diin ang mga pagkukulang ng nakaraang administrasyon sa pangangasiwa ng PhilHealth na may direktang epekto sa serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Sinong kawawa ngayon? Siyempre, ang mga Pilipino na beneficiary nito. 'Di ba? Nagmamalinis kayo na sinasabi na saan napunta ang pundo ng PhilHealth. Salita kayo ng salita pero hindi nyo alam kung anong katotohanan. Nakikita nyo si Pangulong Marcos Jr., may ebidensya ba kayo? Hoy, excuse me. Dekada na yung sinisira ng Marcos administration. Tinatawag pang magnanakaw. May napatunayan ba ang mga salot sa lipunan na nagbibintang sa Marcoses? Wala. Bakit? Sampal sa pagmumuka nila yung mga pinagbibintang nila sa against the Marcoses. Trial of the century. Ano nangyari? Sa ibang bansa pa dinala ang kaso. Ano nangyari? Nanalo ang Marcoses. 'Di ba ang laking sampal yan doon sa kalaban? Malaking sampal 'yon. Kaliwat kanan. Kaya kung magbibintang kayo, siguraduhin nyo yung totoo. Pero pag hindi, kumain na lang kayo ng ebak. Dahil dyan, mga kababayan, tingnan mo itong mga ito. Kung makapagsalita, akala mo, napakalinis yung puon na sinusuportahan nila. So ngayon, ang dapat sisihin dito ay si Digong. 'Di ba? PhilHealth. Ayan, Sino ang sisihin? Si Digong. Ayan, PhilHealth, pinabayaan ng Duterte admin. Binabatikos ni Assistant Majority Leader at tingog Representative Jude Asidre, ang administrasyong Duterte, dahil sa umano'y kapabayaan sa PhilHealth. Insurance Corporation, which is ang PhilHealth. Ayon kay Asidre, hindi na-review ang mga case rate ng PhilHealth mula 2012. Sinong administrasyon yan? Natural, panot. Hanggang Pebrero ng kasalukuyang taon na nagresulta sa kawalan ng direksyon at serbisyo sa ahensya. Mabuti, isinilang ang Marcos administration. Ngayong itong kasalukuyang taon, ngayon lang nakikita ang mga nangyayari diyan sa PhilHealth. Ngayon, aayusin ng Marcos administration under ni Secretary Herbosa. Aayusin yan. Tuloy-tuloy ang pundo ng PhilHealth. Kahit zero subsidy yan, walang problema. Hindi nawawala ang mga pundo ng mga beneficiary. Nandyan pa yan. Si Pangulong Marcos Jr. na nagsasalita nga nagsabi, huwag kayong mag-alala. Hindi nawawala ang pundo ng PhilHealth. Ang problema yung sistema. Aayusin. Kasi sa kapabayaan ng mga nakaraan, wala silang silbi. Hindi nila inayos. Walang ginawa kundi magsweldo lang. Ganun lang yun Dapat sa isang administrasyon, dapat naman very organized naman yung kanilang pamumuno. Organized dapat ang bawat ahensya. I-check lahat kung ano ang problema. Kung may problema, di ayusin. Kasi ang kawawa dito ang mamamayang Pilipino. Kasi sila mga beneficiary mga yan So dahil dito mga kababayan, sa akin naman, hindi, alam nyo, ako nagre-react lang ako. Ang kinainisan ko lang kasi, itong mga salot sa lipunan, kung bumabati ko sa Pangulong Marcos Jr., wagas. 'Di ba? Feeling nila malinis yung puon na pinagsisilbihan nila. 'Di ba? Feeling pa victim pa. Drama. Kunting issue papalakihin. Himbis mag-suggest kayo kung ano ang dapat gawin. 'Di ba? Dapat nga magtulungan Sino makikinabang? Hindi tayo-tayo lang din naman. Sino nagsisiraan? 'Di ba? Pilipino versus Pilipino, sino may kasalanan?
Sino ang unang naninira? Di ba? Itong si dating Pangulong Digong, kuda ng kuda sa social media, sinisiraan ng Pangulong Marcos Jr. sa kampanya pa. Di ba? Doon pa lang, no? Doon pa lang umpisa na ng paninira niya. Kasi sa tingin po natin sa kanya, ayaw niya pang umalis sa Malacanang, gusto niya pang umupo. Kasi ito, tingnan nyo, yung mga isyu laban sa kanya, nagsisilabasa na. Kaya sabi ko, walang usok na hindi uusok. Yan po ang hirap sa atin. 'Di ba? Sa kapaninira nyo kay Pangulong Marcos Jr. na hindi naman kayo inaaway. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kang gaganti sa mga taong yumuyurak at maninira sa pagkatao mo. Ako ang gaganti para sa iyo na sapagkat ilalabas ko ang kabulukan ng kanilang pagkatao. Sinasabi ko sa inyo Lalo ito si Pangulong Marcos Jr., makadiyos, nako. Talaga naman. Kung sino may makasalanan, sabi ni Congressman Asidre, ayan, Duterte administration. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ako? Kung ano po ang sinabi ng yung mga real source natin, yun. So ibig sabihin, kaya nila sinasabi niya, yan, ibig sabihin may nakita sila na talaga may kapabayaan yung mga nakarang admin. 2012 ba yan? Ay nako, alam nyo, ang PhilHealth, isa sa mga mga na may korupsyon na nangyayari dyan. Pwede ba? Ay nako, ewan ko ba. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Mag-ingat po kayo and God bless everyone. Bye 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 and babush. God bless Philippines.